Ito, kabayan, ay mga alagaing baboy sa kanilang natural o likas na kalalagyan. Kahit na noong pamang naunang panahon, ito na ang mga nakaugaliang paraan. Kahit na sa ibang bansang mayayaman sa Amerika, ilang bansa sa Europa at sa Asia na kung saan ang baboy ay pangunahing alagain. Naisip ko dito sa loob ng kulungan, parang hindi sila masyadong magandang kumilos. Restricted. Parang restricted sila. Sabi ko, subukan ko buksan to, tapos subukan ko pakawalan sila. Okay. Eto yung unang harvest ko, hindi ganito kalalaki. Ito mas malalaki ito, parang mas kulado itong mga nila. Lumabas, ha? Lumabas. Pero Feed Pro ka pa rin. Feed Pro ang pinakakain ko sa kanila. Tapos dito, yung natural nila na habitat, talagang maganda ang kinalabasan. Okay. Nung nag-umpisa ka nito, alam ba ni Mang June? Hindi ko. Sinikreto mo? Sinikreto ko lang sa kanya, nagulat siya rito. Pero sinabi ko sa kanya, parang may gusto akong gawin dito sa farm ko na parang subukan kong parang mas happy ang baboy. Ayaw mong ipaalam sa kanya kasi baka mainis, baka magalit. Ano ba? Kasi ipa yung, alam mo, nung kinakausap ko yan, tinatakpan niya yung tenga niya eh. Pag sinasabi ko sa, i-range, ha? Pero nung maipakita mo sa kanya, ano ang naging reaction ng mama? Sabi niya, yan ang sinasabi ko. Yan ang innovation. Nagoyo ka naman. Sabi niya, talaga yan ang maganda sa mga tinuturuan. Kasi si Doc Jun naman talaga ang mentor ko dyan sa mga sa pag-aalaga ng yobab. Pag-aalaga ng baboy. At sinabi niya sa akin na yan ang mga gusto ko sa mga tinuturuan ko. May sarili, nag-innovate sila. Ang mga naipakita ng ating alamin, kabayan, ay isang patunay na ang parang ito sa pag-aalaga ng baboy ay hindi nakapagbibigay ng problema sa kapaligiran. At ang mga dumi nito ay maaari pang magamit na panghalo sa compost na abono. Likas na paraan ng pag-aalaga ng baboy, kabayan. Kabayan, ito po naman ang inyong lingkod ka Jerry Geronimo sa ating palatuntunan. Ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Ka Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng Feed Pro. Ang Feed Pro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Nagyababi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na Feed Pro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karni ng Feed Pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang akin po mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na! Okay, kabayan, huwag po kayong lalayo. Mamayang konti, patutungo po tayo sa ating dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay,
Okay, balik po tayo muli sa ating palatuntunang ating alamin, sa ating dagdag kaalaman, kabayan. At alam po ninyo sa mga bagay na pinag-uusapan po natin, napakahalaga na maituro po natin at maibigay po natin ang mga teknolohiya o mga paraan, bago man o luma, na makatutulong ng malaki sa ating pong mga magsasaka, sa ating pong mga nag-aalaga ng baboy na kagaya po ng ating mga nakikita. Ito po ay, kabayan, tinatawag po nating naka-range, sila po ay nakagala sa kanilang kapaligiran upang maging natural o likas ang kanilang kalagayan, hindi lamang po sa kanilang kapaligiran kung hindi sa kanilang likas na pangangatawan at kalusugan, kabayan. At marami pa tayong mga pinag-uusapan dito, mga bagong lahi po ng baboy na ating pong ipinakikilala sa ating palatuntunang ating alamin. Kabayan, para doon sa mga nagtatanong ukol sa iba't ibang uri ng baboy na alagain, ang mga dalubhasang nakaugnay ng ating alamin ay may payo ukol dito. Mula sa mga inahin, sa barako, at sa mga paramihing biik. Ang mga bagong lahi ay nagbibigay ng maraming biik, kabayan, magagandang katawan at karne, at bilis sa paglaki. Kung kaya't ito ang naipapayo ng ating alamin sa mga nagbabalak na pumasok sa pag-aalaga ng baboy at doon sa mga nag-aalaga na. Anong lahi ito? Ang lumalabas na ito yung Berkshire breed. Ito yung tinatawag na parang kurubuta meat. Sa baboy, yun ang wagyu ng pork. Kaya ito tinawag na premium cut is yung laman nito. Masarap kainin kasi may marbling siya. O marbling pero may laman. Nung pinasok mo rito yan, ano yan? Gilt, inahin o barako? Nagpasok ako ng isang pure gilt na winner sa show sa Amerika. Tapos nag-infuse ako ng pinadami ko sila through frozen semen din from Amerika. Pero Berkshire din? Oh, Berkshire. Pero mapapansin mo, hindi gaanong mataba ito, no? Meron siyang pigi, meron siyang legs, meron siyang muscle, pero may marbling pa rin yan sa loob. Mga ilang buwan na itong mga ito? Ito, going 3 months lang to. Going 3 months old. Pagka ganyan 3 months, mga ilang kilo na yan? Siguro nagka-40 na yan. Yung mga ganyan kalaki, 40, 40 kilos, gano'n. Kabayan, kung kailangan po ninyo ang mga karagdagang kaalaman ukol sa iba't ibang lahi ng baboy na ating naipakikita, makipag-ugnayan po kayo sa ating palatuntunang ating alamin o kaya sa mga telepono na nasa inyong TV screen. Yan po, kabayan, ay isang paraan ng pag-aalaga po ng baboy na isinusulong po ng ating palatuntunang ating alamin. Bagamat sila po ay magkakasama, maayos po ang kanilang kapaligiran at pwede po ninyong makita sa ating pong ating farm, ating alamin farm dito po sa ating kilalalagyan sa kasalukuyan. Pag-aalaga po ng baboy, mga makabagong paraan, makalumang paraan na binabago po natin, ina-adapt po natin sa kasalukuyan. Kabayan, ito po ay bahagi ng ating dagdag kaalaman ng palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng FeedPro. Ang FeedPro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Sabi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na FeedPro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karni ng FeedPro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang aking po mga alagay talagang mabibigat. Sa FeedPro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang FeedPro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS,
profitable, innovative growing system. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na! Yung po nga ating pag-aalaga ng mga native pigs, kahit na po yung mga puti, kabayan, ay dapat na paglaanan po natin sila ng lugar na pwede po nilang mapagpaliguan, mapagbabaran, sapagkat yan po ang natural o likas na kalagayan po at ugali po ng mga alagaing baboy na kagaya po ng ating mga naipakikita. Yan po ay bahagi rin po ng ating mga nasasagot sa ating palatuntunang ating alamin. Mamayang konti, Q&A, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay, kabayan. Patuloy po tayo sa ating palatuntunan sa araw na ito. Narito ang ilang katanungan at hiling mula sa mga sumusunod. Una mula kay Luis Monteverde ng lungsod ng Valenzuela. Ukol sa pag-aalaga ng pugo. Ang simula po nito, kabayan, ay sa pagkuha ng mga day-old na pugo o quail. Higit na mura po ang mga ito. Pero ang rekomendasyon ng ating palatuntunan ay dumalaga po at ready to lay ang inyo pong bilhin para madaling mangitlog ang mga ito. Sa feeds o pakain, maraming feed store na nagbebenta ng pugo feeds. Kung wala po kahit na yaong sa manok, okay na rin, kabayan. Simula sa pre-starter, starter at grower. At sa kulungan, maliit lamang po, kabayan. Ang taas halos 1 pie lamang at ang paligid ay balot ng chicken wire, plastic o alambre. Kabayan, ang mapagkukunan po ng pugo ay sa lalawigan ng Bulacan at sa Pampanga. Sa San Rafael, Bulacan, maitatanong po ninyo sa kanilang MAU doon, agriculturist po. Mula naman kay J. Rald Merced. Ang mga makapuno plants, kabayan, ang nahihiling. Makukuha po ninyo sa STR sa lungsod ng Lipa sa harap lamang ng Lipa City Hall. Ang sampul po ng mga kaalaman ukol dito, narito po ang ating nakaugnay. Kasi yung pong ating makapuno, yung pong ating traditional na makapuno, ang tawag po natin doon ay kabuwig. Meaning 2% lang po ang lumalabas sa isang balaybay. Ngayon po ay sa pag-aaral nga po at nakapaggawa tayo ng pag-aaral tungkol sa pag-embryo culture ng makapuno, ito pong makapuno natin na sabi natin ay abnormal, pwede na natin itong itanim doon sa loob ng laboratorio. At iyon po ay 75 to 90% na makapuno ang posibleng makuha natin doon unless hindi siya mapopollinate noong mga normal nuts doon sa field natin. Sa ganung paraan, kapag siya ay na-pollinate na, meron na pong tendency na magkaroon po siya, mag-cross-pollinate yung mga normal. So yung inyong purong makapuno, posibleng mahaluan na rin ang mga normal nuts. Pero sabi nila, yun daw pagiging makapuno, sabi nga natin, abnormality yan sa mga puno ng nyog, ano? At hindi, yung embryo hindi nabuo para maging nyog, ano? Iyan ba natural din para sa isang puno ng nyog? Hindi rin, ano? Hindi naman po yun natural kasi yung pong ating sinasabing abnormal na yun, kaya abnormal kasi siya, ang loob niya ay punong-puno noong tinatawag nating lono o kaya yung malambot na parte. Jelly type, ano? Yeah, opo. Anong tawag doon nga pala? Lono po yung tawag namin doon eh. Tapos yung po ay kapag itinanim natin yung isang nut na makapuno, itinanim natin doon sa lupa, mabubulok na po siya. Hindi na po mabubuhay yung embryo na nasa loob niya. Unless nga po kukunin natin yung embryo at itatanim natin doon sa special na pagkain sa loob ng laboratorio. Ibig mo sabihin, Cynthia, yung makapuno na dapat maging nyog, hindi natin pwedeng gamitin yon, ilulubog ko sa lupa para tumubo? Hindi po, kasi hindi po siya mabubuhay. Pero yung po ng mga puno, ng makapuno, na meron tayong nakuha na normal, na yun naman po ay pwede nating itanim at may porsyento pa rin po na magkakaroon yun ng makapuno na bunga.
Kabayan, kung may mga katanungan po kayo, contact lamang po kayo sa telepono o sa email ng ating palatuntunan at laging manood sa telebisyon, sa YouTube o kaya naman ay sa Facebook para makuha po ninyo ang kailangang kaalaman ukol sa mga paksang ating naipakikita. Q&A, tanong at sagot mula sa ating palatuntunan. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Ka Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng Feed Pro. Ang Feed Pro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Nagyababi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na Feed Pro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karni ng Feed Pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang akin po mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na! Kabayan, kung sakasakali po na may mga katanungan po kayo sa ating palatuntunang ating alamin at nahihiling po ninyo ang mga bagay na inilalagay po natin sa larangan po ng paghahayupan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan, text lamang po kayo o kaya makipag-ugnayan po kayo sa ating programa. At saka at the same time, pwede po ninyong ulit-uliting panoorin sa YouTube ang ating po mga naipakikitang pamamaraan sa pag-aalaga po ng hayop na tulad po ng baboy, kabayan. At siyempre, sa Facebook, nakikita rin po ninyo ang mga paanunsyo ng ating palatuntunang ating alamin. Okay, kabayan, huwag po kayong lalayo. Mamayang kaunti, mga pagpapakitang gawa sa ating GSK, Gabayan sa Kabuhayan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay, kabayan, dahil po sa maraming nahiling ng ukol sa soap making, narito ang isang halimbawa ng mga kaganapan sa nasabing seminar. Panoorin at pakinggan, kabayan. Ganito ang pag-prepare ng paggawa ng sabon. Unang-una sa lahat, 1 kilo of caustic soda mixed with 2.2 to 2.5 liters of water. Kukuha tayo ng 4 liters ng oil at saka yung ginawa na nating lye solution na 2.2 liters. So, 4 liters of vegetable oil. I-mix mo ngayon sa lye solution. Ngayon, pagka kayo naghahalo, isang direksyon lang. Dahil maganda ang texture pag isang direksyon lang. Lalagyan ngayon natin ng fragrance.
Pagkatapos, lalagyan natin ng Sidea. Coco diethanolamine na pampabula. Kung gusto nyo puting-puti, yan ang sinasabi ko sa inyo na lalagyan nyo ng titanium dioxide. Pag gusto nyo namang maging magaspang ang sabon, lalagyan nyo ng calcium carbonate. Sige ng halo ng halo. Di nyo nakikita, nagme-mix na yung oil at saka yung langis at saka yung tubig. Mamaya yan, makita mo, malapot na. At saka ngayon, lalagyan ngayon natin ng sodium silicate. Ibubuhos natin sa molde. Kayo rin kabayan, madaling matututo sa inyong nais na pasuking hanapbuhay at negosyo. Kung kayo ay dadalo sa mga seminar ng ating palatuntunan sa GSK, Gabayan sa Kabuhayan. Tawag na kabayan sa mga teleponong nasa inyong TV screen. Okay kabayan, doon po sa mga nanonood at sumusubaybay ng ating palatuntunang ating alamin sa telebisyon at saka sa YouTube, Facebook, ay ating pong ipinapayo ang mga pamamaraan na kagaya po ng ating mga nakikita. Kung kayo po ay mayaman po sa damo, mayaman po sa mga kulapi, mayaman po sa mga halamang likas na makikita po ninyo sa ating kapaligiran. At yan po ay napatunayan natin na kinakain po ng baboy, pwede po natin yan ay ilagay sa kanilang bahagi po ng beddings po nila. Sa ibang bansa, ginagamit po nila hay o dayami sa trigo at saka sa palay. Ano po? Nakagaya po ng ating nakikita noong pang mga unang panahon sa palatuntunan o sa ating pong bansa kabayan. At yan po ay naisasama po natin sa mga naipapayo sa palatuntunang ating alamin. Mamayang kaunti kabayan, huwag po kayong lalayo. Sa ating pong extension service, dito po sa ating palatuntunan, inihahatid po sa inyo bilang paglilingkod bayan ng Feed Pro. Kabayan sa Feed Pro, likas ang lahat ng paraan at kalamnan ng baboy na alaga. Pagkalipas lamang ng ating alamin advertisers directory. Everything you need to learn about our livelihood technology is now on DVD format. Get your copy now at the following branches. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng Feed Pro. Ang Feed Pro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila,
Ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Sabi ko na kami nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na Feed Pro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karne ng Feed Pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang akin po mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na! Kabayan, sa mga pulong-pulong pangkabuhayan na ginagawa po ng ating palatuntunang ating alamin at Feed Pro, ang palagiang naitatanong ay ang kahusayan ng pakaing Feed Pro. Alam po ninyo, kabayan, ang Feed Pro ay walang halong kemikal, growth hormone o kaya'y antibiotiko, kung kaya't ang baboy na alaga ay ligtas sa mga kemikal na nabanggit. Hindi po hihina ang resistance po ng hayop kung kailangan mang gamutin kung may sakit ang mga ito. At may mga ingredients na maganda sa paglaki ng baboy. At ang mga ito ay likas o natural. At sa PIGS, maayos na alagaan para sa mga baboy sa lupa o sa mga natural na beddings tulad ng dayami o mga dahon na naipapayo ng ating palatuntunan. Narito po ang isang sample ng usapan ukol sa mga paksang nabanggit. Sana po marami po tayong matutunan ngayong araw na to with the help of our Ka Jerry, marketing officer natin. At sa amin po, palagi nyo po kami makikita dito sa Zambales. Si Sir Roger po ang ating distributor dito sa Zambales po, from San Rafael hanggang Santa Cruz. Okay? Si Sir Roger Nanyola. Ay, magandang umaga po. Maraming salamat po sa pag-attend ng aming pulong-pulong sa kabuhayan. Maswerte ho tayo dahil naimbita namin si Ka Jerry para i-share sa inyo ang nalalaman niya sa pag-aalaga ng baboy. Ako ang dealer dito sa Zambales, pero may mga sub-dealers na ho tayo dito sa simula Kabanggan hanggang Candelaria. Sa Kabanggan, meron po tayong dealer na si Joven Di Macusa sa tapat ng elementary school. Sa Panan, meron po tayo si Mrs. Patricia Orpiano. Dito sa Agora, sila Balda Store. Tapos sa Luubunga, meron din po tayo kay Connie Feria. Tapos sa iba, yung sa akin po, doon sa likod ng simbahan, malapit sa May St. Agustin. Sa Candelaria, meron po tayo sa Sinabakan, yung kay Osbert Villanueva. Sa may tapat ho nung gasolinahan na ni Governor na ginagawa doon sa area. Kaya kung nangangailangan kayo ng ng mga Feed Pro feeds, marami na po kayong makukunan. Salamat po. Okay, Mr. Ray Angeles, siya po ang namumuno dito po sa lugar na ito. Kung pag-uusapan po natin ay ang pamamahala ng Feed Pro sa buong Luzon. Okay. Good morning po sa inyong lahat. Napakilala na po ako, na-introduce na ako ni Ka Jerry. Una po ay gusto ko pong magpasalamat sa inyo mga taga-Botolan sa pag-attend nyo po. Maraming salamat po. At napakarami pong tao na umattend dito ngayon sa ating seminar. So before anything else, I would like to introduce to you our technical, si Doc June Kahusay. Tapos
Yan. Tapos kasama namin yung aming mga TSO, marketing, at saka mga ANT po natin dito sa Zambales. So ang Santi po ay kaka 25 years lang po namin. Nag-anniversary po kami last week lang. At karamihan po sa mga umattend doon ay puro farmers. Ang mga farmers po na yun ay mahalaga para sa amin kasi po sila po ang mga aming kabahagi para sa pagpapatuloy ng aming negosyo. So sa amin po ngayon kasi, ang pinapahalagahan po namin ay yung mga tao po na tumutulong sa atin para maabot po natin yung ating minimiti. Ano po ba yung minimiti natin? Sa amin po sa FeedPro, minimiti po namin na lahat po ng Pilipino ay gamitin, yung mga farmers, gamitin po yung aming FeedPro kasi po ito po ay makakatulong para sa ating mga pamayanan. Sa way po ng paano. Unang-una po, i-discuss po sa inyo ni Doc Junior, pero bibigay ko na po sa inyo yung initial. Ang aming pong feeds ay natural feeds. Sino po ba ang makikinabang sa susunod na generation, yung mga kaanak natin? Kasi po karamihan sa ngayon, mga bata pa, mga nagkakasakit na ng cancer. Pabata po ng pabata ang nagkakasakit ng hindi po natin malaman kung saan nanggagaling. Pero karaniwan po, iyon po ay nanggagaling sa ating mga kinakain. So nandito po kami, FeedPro, sa inyong harapan, para ibigay po sa inyo ang isang produkto na tinitiyak po namin sa inyo na makakatulong po sa ating pamayanan. Hindi lang po sa atin, sa kalikasan. Alam niyo naman po siguro ang ating kalikasan ay nasisira na sa ngayon dahil po sa mga chemicals na ginagamit ng ating mga farmers. So ngayon po, ito pong produkto namin, natural feeds, walang antibiotic, no growth hormones, walang synthetic materials na ingredients. Ito po ay parte ng Sante Feeds Corporation na isa rin po, ang produkto po namin ay meron po kaming pangisda, yun po yung main na produkto namin, doon po kami nag-start. Pangalawa po, yung pang-aso, Pet One, at ang pangatlo po ay FeedPro. Meron din po kami sa supermarket, yung pong Pista. Pagka po pumunta po kayo sa mga supermarket, department store, meron po kaming Pista, ang pangalan po nung aming tindahan. So, yun lang po muna ang aking babanggitin kasi karamihan po ng mga technical na aspect ay ididetalye po sa inyong mabuti ng aming nakahusay si Dr. Jun Kahusay. Ibabalik ko po ulit yung mic kay Kajeri. Muli po, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa pag-attend nyo po sa seminar na ito at alam ko po makakatulong po ito sa ating lahat. Maraming salamat po. Kabayan, ang mga naipakikita po namin sa inyo ay pwedeng mapanood sa YouTube, sa internet po, kabayan, kahit na paulit-ulit po ninyong panoorin. Likas na pag-aalaga ng hayop at sa maayos na pakaing FeedPro. Tulong sa alagaan, sa nag-aalaga at sa ating kapaligiran. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng FeedPro. Ang FeedPro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Sabi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na FeedPro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karni ng FeedPro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang akin po mga alagay talagang mabibigat. Sa FeedPro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang FeedPro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? FeedPro na!
Okay, kabayan ko, mamaya po sa ating special feature, babalikan nating muli ang iba't ibang mga payo po ng ating mga dalubhasa sa pag-aalaga po ng baboy, maging native o puti. Ano po? At yan po ay ating pong sinusunod sa ating Alamin Farm na kagaya po ng ating mga naipakikita. Muli po nating binabanggit. Ang beddings po nila, ang ilagay po ninyo ay mga likas na halaman, damo sa ating kapaligiran para po hindi nasasayang po yan. At pagkatapos na magamit po ng ating mga alagang baboy, pwede po ninyong magamit na compost. Haluan lamang po ninyo ng dumi ng hayop mula po sa baboy o manok, pagkatapos kaunting lupa sa ibabaw at pagkalipas po ng ilang panahon, ito po ay magagamit na po ninyong abono, kabayan. At malawak na pagpapaliwanag ang ating pong gagawin tungkol po dito sa ating palatuntunang ating alamin. Mamayang konti sa ating special feature pagkalipas lamang. Okay, kabayan. Dala po ng maraming kahilingan at tanong ukol sa ayos ng alagaan sa baboy, native man o puti, o yung tinatawag po nating imported. Napatunayan ng ating alamin at patay na rin sa mga paraang gamit sa ibang bansa. Ang nakagagalang baboy sa kanyang likas na kapaligiran ay higit na maayos at maganda sa kanyang kalusugan. Natural sa mga ito ang nakakagala sa lupa, nakapaglalaro ng maayos at nakatutulong sa pagpapalakas ng kanilang katawan. Pareho din ang pagkain sa mga ito. May halo ding mga tinatawag nating greens o halamang kailangan po nila. At ang pagkain ay ang feeds na tulad ng Feed Pro. Likas po ito, kabayan. Silipin po ninyo ang galaan ng baboy sa ating Alamin Farm at ang kanilang bahayan, ang sahigay lupa at may halong mga dahon. Dahong pwedeng kanilang kainin na hindi makasasama sa kanilang kalusugan at katawan. Sa ibang bansa, kabayan, hay o dayami na nakakain din po ito ng iba't ibang uri ng hayop. At mayroon din silang paliguan o water pool. At may silungan kung kailangan po ang mga ito, mainit na araw o tag-ulan. Ito rin ang gamit sa ibang napuntahan ng palatuntunang ating alamin. Ito nga pong center ay nakapag-provide ng mga genetic materials tulad nga po nito mga native. Kung titingnan natin ay akala natin ito'y maliliit, no? Akala natin hindi ganun kagaling ang production. Pero dito nga sa center since 1998, we started yung pagpili o yung selection program at pag-aaral pa ng iba pang paraan kung paano mapapaunlad o mapapaganda pa yung pagpaparami nitong native pigs natin, for example. Yung mga ginagawa ninyong pagsubok dito sa research station, yan ba bahagi ng ipinapasa ninyo, transfer of technology sa ating mga gustong mag-aalaga ng hayop? Opo, yun nga po, nabanggit ko yung sa pagpili ng lahi. Pangalawa, yung paggawa ng paano ba natin yung papababa, yung pag-aalaga ng ating mga hayop tulad ng pagtuklas ng mga lokal na pagkain na pwede nating i-replace pala yung ibang mga mamahal na mga ingredients ng ating feeds. Okay, nabanggit mo yan. Marami tayong nakatanim dito at dun sa mga kaibigan natin sa ibang departamento, no, sa larangan ng paghahayupan, nakapiling natin sina Ginoong Gabi Katigbak at saka sila Midel, Di Makulangan. Ang itinutulak nila sa mga seminar ng ating alamin sa hog production, yung tricantera. Ano ba talaga nagagawa nito sa ating mga alagang baboy at manok? Ang tricantera ay actually hindi ito local sa atin. Ito ay galing sa ibang bansa. Pero napakaganda po ng pinakikita nitong potential. Unang-una ay napakadaling paramihin sa pamamagitan ng cuttings. At ito nga pong baboy ay isa sa nabibigyan natin ng pansin dito dahil kaya niyang i-replace yung ibang mamahal na ingredients tulad ng soya, yung mga protein source natin. Okay. At ang maganda sa kanya, very palatable doon. Gustong-gusto ng mga baboy kainin. Ano ang taglay na sustansya nito?
Base po sa pag-aaral, ito ay mataas din ang kanyang protina, no, at ang kanyang calcium content na maaaring malaking pakinabang dito sa ating pag-aalaga ng baboy. At kailan ito ba pwede sa mga biik, sa mga inahin, sa mga barako o sa mga palakihin? Base po sa pag-aaral namin ay sa biik hindi ganong dahil medyo mataas yung fiber niya kasi fresh nga po. So mga 2 months po sa mga baboy natin, pwede na siyang pakainin. At lalo na po yung mga may anak na nakakatulong sa pagbigay ng dagdag gatas doon sa... nagbibigay ng gatas to sa mga lactating. Napapataas niya yung production ng gatas. Yung pinatunayan niyo sa mga native, what about those na yung ating mga commercial pigs na inaalagaan? Ayun po, actually doon, Pwede rin? na-replace nga po natin doon sa pag-aaral natin sa Patiner production, yung soybean oil meal na 100% doon sa ng Tricantera. Okay, sa halimbawa, ito'y naipahatid na natin sa ating mga nag-aalaga, sa mga farmer natin, siguro sa ating alamin, At wala kaming ganitong infrastruktura na medyo sophisticated na kulungan para sa mga alagang native pigs. Pwede bang yan ay, sabi nga nila, pwede ba, Jerry, mga kawa-kawayan, payero-yero, mga kugon-kugon ng mga bubong, pagkatapos nasa lupa sila? Actually po, this was started only yung ganoon sistema, kawayan lang at saka para tabla lang at saka nipa yung ginagamit natin. Pero nakita namin ano ba yung paano pa natin mapapaunlad o ano pa yung makikita natin na pwedeng pagandahin saka matagal na gamit. At nakita nga natin sa paggamit nitong mga gamit na ito ay mas napapatagal natin yung yung gamit ng ating kulungan. At sabi ko nga, hindi naman masama yun. Kung mapapamura natin sa lokal na mga gamit, ay maganda na po sigurong gamitin yung ating mga lokal na gamit sa pabahay. Kabayan, kung tutuusin, ang ganitong paraan ay tunay na nakababawa sa gastusin sa pag-aalaga at wala pang dalang masamang amoy. At ang mga dumi ay pwedeng patuyuin at ihalo sa ginagawang compost para gawing abono. Sundin po ninyo ang mga bagay na ito, kabayan. Ang lahat ng ito ay naipakikita po namin upang maging kapaki-pakinabang ang inyong pag-aalaga ng baboy na walang dalang problema. Panoorin sa telebisyon, sa YouTube at sa Facebook. Mga native pigs, kabayan ko, mga inahin. At sila po naman ay nakahanda na po na magbigay ng mga biik sa mga darating na araw, kabayan. Sapagkat ito po ay isa sa mga naipakikita po ng ating palatuntunang ating alamin, mapagkakakitaan, maganda po ang ating pong hinaharap na kinabukasan kung tayo po ay papasok sa ganitong klase po ng mga proyekto. At yan po ay bahagi ng ating naibibigay sa ating palatuntunang ating alamin. May negosyo, may kita, kabayan, may magandang kinabukasan ang pag-aalaga po ng mga likas at native pigs, kasama na rin po ang mga puti o imported, kabayan. Okay, kabayan, ito po naman ang inyong lingkod, Jerry Geronimo, sa ating palatuntunang ating alamin, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan, pati na po ang pag-aalaga ng mga hayop na kagaya po ng native pigs at mga puting imported pigs, kabayan, ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Ito po naman ang inyong lingkod, Jerry Geronimo, nagsasabing hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan.